Armed Forces of the Philippines Chief nagbabala na lalabanan ang anumang pagsalakay ng China sa South China Sea. Hinihingi ni General Romeo Bronner Jr. na magbayad ang China para sa mga nasirang bangka at mga kumpiskadong rifle. Isang missile system mula sa Estados Unidos ang namataan sa Ilocos Norte na umagaw ng pansin kay Russian President Vladimir Putin. Unang balita, nagbabala ang Philippine Military Chief na ipagtatanggol nila ang kanilang sarili ng katumbas na antas ng puwersa kung muling sasakupin sila ng Coast Guard ng China sa South China Sea. Ito ay matapos ang insidente noong nakaraang buwan kung saan nanakit ang mga tauhan ng China at sinira ang dalawang bangka ng Pilipinas sa Second Thomas Shoal. Hinihingi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr. sa China na magbayad ng 60 milyong piso o $1 million para sa mga nasirang bangka at ibalik ang 7 rifle na kinumpiska ng Coast Guard ng China. Sinabi rin ni Bronner na maaaring hingin ang bayad para sa planong operasyon sa kamay ng isang opisyal ng Navy na nawalan ng kanang hinlalaki sa engkwentro. And I quote, "What we'll do is we will apply the same level of force that would allow us to defend ourselves," sabi ni Bronner. And I quote, "If a knife is used, for example, our personnel will also use a knife, nothing more, under the concept of proportionality." Nagsagawa ng pagpupulong si Bronner at iba pang matataas na opisyal ng militar kasama si President Ferdinand Marcos Jr. para talakayin ang counterinsurgency efforts at updated plans sa South China Sea. Inutusan ni Marcos ang mga puwersa ng Pilipinas na pababain ang tensyon sa contested na karagatan. And I quote, "We want to avoid war," sabi ni Bronner, ngunit idinagdag na ang militar ay hindi kailanman papayag na yurakan ng anumang dayuhang bansa ang karapatan ng Pilipinas sa teritoryo nito. Sunod na balita, sa isang nakakabighaning pangyayari, isang missile system mula sa Estados Unidos ang namataan sa Ilocos Norte at ito'y umagaw ng pansin kay Russian President Vladimir Putin. Ipinakita ng US Army Pacific Command sa isang Facebook post ang paggamit ng Typhoon Mid-Range Capability Missile System sa mga salaknib drills noong June 27 sa Laoag City. Ayon kay Army spokesperson Colonel Luis de Maala, ang missile system ay nasa hilagang bahagi ng Luzon. Ang sistema ay kayang magpakawala ng Tomahawk at SM-6 missiles at dumating sa bansa noong April 11 para sa balikatan exercises. Nilinaw ni De Maala na ang mga missiles ay aalis sa bansa sa Setyembre at walang kaugnayan sa mga pahayag ni Putin. And I quote, "It has nothing to do with that," sabi ni De Maala. Ipinaliwanag niya na tapos na ang salaknib drills at ang US Army ay nag-eempake na ng mga kagamitan para sa kanilang pag-alis sa Setyembre. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Putin na muling magsisimula ang produksyon ng intermediate at shorter-range nuclear-capable missiles ng Russia dahil sa deployment ng mid-range missile systems ng US sa Pilipinas.